May mga larawan na sa unang tingin ay perpekto, makulay, masaya, at walang anumang bahid ng pagkakamali. Ngunit kung susuriin mong mabuti, kung lalapitan mo ng husto, doon mo lamang makikita ang mga munting lamat. Ang mga bitak na pilit itinatago sa likod ng isang matamis na ngiti. Handa na ba kayong silipin ang katotohanan sa likod ng isang perpektong pagsasama? Sabi nila, ang tahanan ay kanlungan. Pero paano kung ang mismong tahanan na binuo mo mula sa iyong mga pangarap ay siya palang magiging saksi sa pinakamasakit na kataksilan? Ating pakinggan ang kwentong magpapatunay na ang pinakamatinding sakit ay hindi nagmumula sa kaaway, kundi sa pag-ibig na inaakala mong wagas. Ito ang kwento ni Sinag at Amihan. Ang ilaw mula sa eleganteng chandelier ay nagbibigay liwanag sa kanilang hapagkainan. Kumikinang ito sa mamahaling wine na nasa kopita ni Sinag Alcaraz, sa mga pagkain na maingat niyang pinili mula sa isang sikat na restaurant, at sa kumikislap na diamante sa daliri ng kanyang asawang si Amihan. Ito ang kanilang 5th anibersaryo ng kasal. Dapat ay masaya. Dapat ay puno ng pagmamahal. Ngunit ang tanging namamayani sa pagitan nilang dalawa ay isang nakabibinging katahimikan. Happy anniversary, mahal! Basag ni Sinag sa katahimikan. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Itinaas niya ang kanyang kopita. Para sa marami pang taon na puno ng pagmamahal. Bahagyang ngumiti si Amihan. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Itinaas din na niya ang kanyang kopita. Ngunit hindi ito itinagay kay Sinag. Happy anniversary too. Iyon lang, walang mahal, walang init. Uminom si Sinag at ang lasa ng mamahaling wine ay tila naging mapait sa kanyang panlasa. Pinagmasdan niya ang asawa sa kabila ng mesa. Si Amihan, ang babaeng minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Maganda pa rin ito, walang duda. Ang alon-alon nitong buhok ay malambot na bumabagsak sa kanyang balikat. Ang kanyang balat ay makinis. Pero ang mga mata nito, ang mga matang dati puno ng pagsinta kapag tumitingin sa kanya, ngayon ay tila nakatingin sa kawalan. Nagustuhan mo ba ang pagkain? Tanong ulit ni Sinag, desperadong puna ng espasyo sa pagitan nila. Oo naman, sagot ni Amihan habang tinutusok ng tinidor ang isang piraso ng steak. Masarap. Ngunit ang kanyang atensyon ay nasa teleponong nakapatong sa tabi ng kanyang plato na paminsan-minsan ay umuuga dahil sa mga natatanggap na mensahe. May hinugot si Sinag mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon na nababalot sa pelus. Inilapag niya ito sa mesa sa tabi mismo ng kamay ni Amihan. Para sa'yo. Sa wakas, tila nabuhayan ang kanyang asawa. Kinuha niya ang kahon at binuksan ito. Isang kwintas na may pendant na hugis araw, kumikinang sa maliliit na diamante. Isang simbolo para sa kanya, si Sinag. It's beautiful, Sinag. Salamat, sabi niya. Ngunit mabilis din niyang isinara ang kahon at inilagay sa kanyang tabi. Hindi niya ito isinukat. Hindi niya hiniling na isuot ito sa kanya. Gumuho ang puso ni Sinag. Matapos ang hapunan na puno ng pilit ng ngiti at maiikling sagot, umakyat sila sa kanilang silid. Ang silid na dati saksi sa kanilang nag-aalab na pagmamahalan, ngayon ay tila morsya sa sobrang lamig. Habang nagsisipilyo si Amihan sa banyo, umupo si Sinag sa gilid ng kama. Napapagod na siya. Pagod na siyang umintindi. Pagod na siyang magpanggap na okay lang ang lahat. Lumabas si Amihan mula sa banyo. Suot ang kanyang sutlang pantulog. Dumiretso ito sa kama, sa kabilang panig, at humiga patalikod sa kanya. Lumapit si Sinag. Hinawakan niya ang balikat nito, marahan. Ami, pagod ako, Sinag, sabi niya. At ang boses niya ay walang emosyon. Maaga pa ako bukas. Sinubukan ni Sinag na yakapin ito mula sa likod. Isiniksik ang kanyang mukha sa buhok
nitong mabango pa rin. Ngunit naramdaman niya ang paninigas ng katawan nito. Hindi ito gumanti. Tila isa siyang estranghero na yumayakap sa kanya. Dahan-dahang inalis ni Sinag ang kanyang mga braso. Humiga siya sa kanyang panig ng kama, nakatingin sa kisame. Ang distansya sa pagitan nila, kahit ilang pulgada lang, ay parang isang malawak na karagatan. Ilang sandali pa, narinig niya ang mahinang pag-vibrate ng telepono ni Amihan sa bedside table. Mabilis itong dinampot ni Amihan. Nakita ni Sinag ang bahagyang liwanag mula sa screen na tumama sa mukha nito. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito. Isang bakas ng pagkataranta, ng pag-aalala. Dahan-dahan itong bumangon mula sa kama. "Saan ka pupunta?" tanong ni Sinag. At sa pagkakataong ito, may diin na sa kanyang boses. Tumawag si tita. Emergency daw sa pamilya. Sagot ni Amihan. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Nagmamadali itong nagbihis. Anong emergency? Gabi na, Amihan. Hindi ko pa alam ang detalye. Basta kailangan ko raw pumunta doon ngayon na. Sabi nito habang isinusuot ang sapatos. Huwag kang mag-alala. Ipapahatid ako ni Mang Lito. Tinext ko na siya. Si Mang Lito, ang kanilang matandang driver na matagal nang nagsisilbi sa pamilya. Isang taong pinagkakatiwalaan nila ng lubos. Tumayo si Sinag at hinarap ito. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag sa harap ko? Bakit kailangan mong magtago? Sa wakas, tumingin si Amihan sa kanya at sa mga mata nito, wala nang pagmamahal, tanging pagkainis. Sinag, please, wala akong panahon para sa selos mo ngayon. May problema ang pamilya ko. Bago pa man makasagot si Sinag, mabilis na itong lumabas ng silid. Naiwan siyang mag-isa. Ang katahimikan ay mas lalong naging mabigat. Lumapit siya sa bintana ng kanilang silid. Sapat lang para masilip ang driveway sa ibaba. Ilang minuto lang, dumating na ang sasakyan ng pamilya. Minamaneho ni Mang Lito. Nakita niyang sumakay si Amihan sa passenger seat sa harap. Hindi sa likod. Nakita niya ang paraan ng paglingon ni Mang Lito dito. At kahit mula sa malayo, sa dilim ng gabi, nakita ni Sinag ang isang klase ng pag-aalala sa mukha ng matanda na tila hindi para sa isang amo. Habang papalayo ang sasakyan, unti-unting nilamon ng dilim. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Sinag. Hindi ito selos. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang takot. Isang katiyakan na ang babaeng kapapalayo lang ay may bitbit na sikretong unti-unting dumudurog sa kanilang pagsasama. Pumasok siya muli sa loob. Ang mga mata niya ay napako sa kama, kung saan dapat ay mahimbing na natutulog ang kanyang asawa sa kanyang tabi. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay tila isang matalim na kutsilyo na sumasaksak sa kanyang dibdib. Hindi na niya kaya ito, ang mga gabi ng paghihintay, ang mga araw ng pagpapanggap. Kinuha niya ang kanyang laptop, binuksan ito. Ang liwanag mula sa screen ay nag-iilaw sa kanyang mukha na puno ng determinasyon at sakit. Itinipa niya sa search bar ang mga salitang magpapabago sa lahat. Hidden CCTV camera. Dahil kung hindi niya makukuha ang katotohanan mula sa bibig ni Amihan, hahanapin niya ito. Kahit pa ang katotohanan yon ang tuluyang wumasak sa kanya. Kinabukasan, sa almusal, ipinatupad ni Sinag ang kanyang plano. Maingat niyang itinago ang kaba sa kanyang dibdib sa likod ng isang kalmadong mukha. Mahal, panimula niya habang naglalagay ng sinangag sa kanyang plato. May biglaang business trip sa Cebu. 1 linggo siguro ako doon. Final inspection para sa isang malaking project. Nakita niya ang bahagyang pagtigil ni Amihan sa pag-inom ng kape. Ngunit nang mag-angat ito ng tingin, isang blangkong ekspresyon ang sumalubong sa kanya. Talaga? Kailan ang alis mo? Mamayang hapon na. Biglaan talaga. Pasensya na. Pagsisinungaling niya. Okay lang. Ingat ka na lang doon, sabi nito. At ipinagpatuloy ang pagkain na para bang balita lang tungkol sa panahon ang narinig nito. Walang lungkot.
walang pag-aalala. Tila ba ikinatuwa pa nito na mawawala siya ng 1 linggo. Ang bawat pagkagat ni Amihan sa pagkain ay parang isang dagok sa puso ni Sinag. Nang umalis si Amihan para sa kanyang lingguhang charity meeting, mabilis na kumilos si Sinag. Ang maliit na kahon na naglalaman ng kamera ay nasa kanyang kamay. Nanginginig ang mga daliri niya habang binubuksan ito. Ang kamera ay kasing liit lamang ng 1 butones, halos imposibleng mapansin. Pumanhik siya sa kanilang silid. Ang puso niya ay dumadagundong sa bawat hakbang. Pinili niya ang isang digital clock sa bedside table ni Amihan. Maingat niyang idinikit ang kamera sa maliit na siwang nito. Tinitiyak na ang lente ay nakatutok sa pangkalahatang tanawin ng silid, lalo na sa may pinto. Matapos ikonekta ito sa Wi-Fi at sa kanyang telepono, nanginginig niyang sinubukan ang live feed. Malinaw. Masyadong malinaw. Nakikita niya ang kanilang kama, ang pinto, ang bintana. Ang kanilang perpektong silid ay naging isang crime scene sa kanyang isipan. Nang hapon na yon, nagpaalam siya kay Amihan. Isang malamig na yakap, isang mabilis na halik sa pisngi. At habang papalayo siya, dala ang kanyang maleta, hindi siya lumingon. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natatakot siyang makita ang nangiti ng tagumpay sa mukha nito. Hindi siya pumunta sa airport. Nag-check-in siya sa isang hotel sa kabilang bahagi ng syudad. Isang hotel na may malakas na internet connection. Sa loob ng kanyang kwarto, ang tanging nagbibigay liwanag ay ang screen ng kanyang laptop. Hati ang screen sa 2. Sa kaliwa ay ang mga architectural plan na dapat niyang tinatrabaho at sa kanan ay ang live feed mula sa kamera. Ang unang 2 araw ay halos walang nangyari. Nakikita niyang umuuwi si Amihan mula sa kung saan man, nagbibihis, natutulog, mag-isa. Nagsimulang isipin ni Sinag na baka nga nagkamali siya, baka paranoid lang siya. Ngunit sa 3 gabi, nagsimula ang lahat. 9:00 ng gabi. Nasa kalagitnaan ng isang mahalagang video conference, si Sinag nang makita niya sa feed ang pagpasok ni Amihan sa silid. Nagmamadali itong nagbihis sa dilim, isang eleganteng bestida, at pagkatapos, lumabas ito ng silid. Alam na ni Sinag ang kasunod. Ipinausa niya ang kanyang sarili sa meeting at tinutok ang buong atensyon sa telepono. Ilang minuto pa, tulad ng inaasahan, nakita niyang bumukas ang pinto ng kanilang silid. Pumasok si Amihan at kasunod niya ay si Mang Lito. May inabot na isang makapal na puting sobre si Mang Lito kay Amihan. Hindi pera, napansin ni Sinag. Masyadong makapal para maging pera. Pagkatapos, inilagay ni Mang Lito ang kanyang kamay sa braso ni Amihan. Isang kilos na puno ng pag-aalala. Gusto ni Sinag na isigaw, "Huwag mong hawakan ang asawa ko." Ang mga sumunod na araw ay naging isang uri ng pagpapahirap. Nanonood siya habang si Amihan ay tumatanggap ng mga delivery. Isang araw, isang mamahaling bag. Sa susunod na araw, isang kahon ng alahas. At sa bawat pagtanggap niya ng regalo, nakikita ni Sinag na may tinatawagan ito sa telepono. Nakangiti, tumatawa ng malandi. Isang tawa na matagal na niyang hindi naririnig na para sa kanya. "Sino yan, Amihan? Sino ang kausap mo?" Bulong ni Sinag sa screen. Ang gabi bago ang kanyang nakatakdang pag-uwi. Ang gabi na sumira sa lahat. Pinapanood niya ang live feed. Muli, pumasok si Amihan sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito, umiiyak ito. Humahagulgol ito habang nakaupo sa gilid ng kama. Ang mga balikat nito ay nayayanig. Napaayos ng upo si Sinag. Anong nangyari? Ilang sandali pa, bumukas muli ang pinto. At pumasok si Mang Lito. Hindi ito nag-atubili. Ang mukha ng matanda ay puno ng pag-aalala. Dahan-dahang lumapit ang matandang driver kay Amihan. May sinabi ito na hindi marinig ni Sinag. Pagkatapos, umupo ito sa tabi ng kanyang asawa. Sa kama nila,
Napatayo si Sinag sa kanyang kinauupuan sa kwarto ng hotel. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Itinaas ni Mang Lito ang kanyang kamay at marahang inilagay sa balikat ni Amihan. Isang kilos na puno ng lambing. Tumingala si Amihan sa matanda. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. At pagkatapos, isinubsob niya ang kanyang mukha sa mga kamay ng matanda. Patuloy sa pag-iyak. Para kay Sinag, ang eksena ay isang pagtatapat, isang kumpirmasyon, ang pag-iyak ng isang babae sa balikat ng kanyang kalaguyo, ang pag-alo ng isang lalaki na hindi niya asawa. Ang intimasya ng eksena, kahit pa ito'y puno ng lungkot, ay isang lason na mabilis na kumalat sa kanyang ugat. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa kwarto ng hotel ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang lalaking iyon, isang hamak na driver, isang matanda na pinagkatiwalaan niya, na tinuring niyang parang pamilya, ay nakaupo sa kama nila. Inaaliw ang kanyang asawa. Nanginginig ang kamay niyang hinawakan ng mouse. Nag-zoom in siya sa pinakamalinaw na resolusyon na kaya ng kamera. Itinutok niya sa dalawang figura sa kama. At doon, nakita niya ng malapitan ang paghaplos ng mga daliri ni Mang Lito sa balikat ni Amihan. Ang paraan ng pagsandal ni Amihan dito na tila doon lang ito ligtas at panatag. Iyon na, ang ebidensyang matagal na niyang kinatatakutan. Isang malutong na mura ang kumawala sa kanyang mga labi. Sa isang iglap, isinara niya ang laptop ng may puwersa. Ang tunog ng pagtama ng screen sa keyboard ay tila isang putok ng baril sa tahimik na kwarto. Tama na, bulong niya sa sarili. Ang boses niya ay garalgal at puno ng pagkamuhi. Sobra na. Hindi na siya maghihintay ng umaga. Hindi na siya maghihintay pa ng isang segundo. Ang kunwaring business trip ay tapos na. Mabilis niyang dinampot ang susi ng kotse sa mesa. Hindi na niya inabala pang ayusin ang kanyang mga gamit. Walang lingon-likod niyang binuksan ang pinto ng hotel room at humakbang palabas. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nag-aapoy sa iisang damdamin. Galit. Oras na para umuwi. Oras na para sa paghuhusga. Ang kotse ni Sinag ay humaharurot sa kalsada. Nilalampasan ng bawat sasakyang nadaanan niya na tila humaharap sa isang malaking labanan. Bawat kanto, bawat liwanag ng poste ay nagpapalimita sa kanyang paningin. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang paulit-ulit na imahe sa kanyang isip. Ang kanyang asawa, umiiyak, nasa bisig ng matandang driver. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga buko ng daliri niya ay namumuti. Ang galit ay nag-aalab sa kanyang dibdib. Sinusunog ang bawat butil ng pagmamahal na nanatili. Hindi siya makahinga ng maayos. Ang hangin ay tila nagiging pira-piraso. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang martilyo na humahampas sa kanyang dibdib, nagpapaalala sa sakit at sa kataksilan. Nakarating siya sa Villa Liwanag. Ang kanilang malaking bahay ay balot sa dilim, maliban sa isang mahinang ilaw sa sala. Lumabas siya ng kotse, hindi inabala ang sarili na isara ng maayos ang pinto. Basta na lang niya ito iniwang bahagyang nakabukas. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip, mabilis na tinahak ang daan patungo sa harap na pinto. Hindi na siya kumatok, hindi na siya nag-abala. Pinihit niya ang doorknob. Hindi ito nakakandado. Marahan siyang pumasok. Ang bahay ay tahimik, ngunit hindi ito payapa. Isang nakakabinging katahimikan. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit ang kanyang mga ugat ay nagngangalit. Narinig niya ang mahinang tunog mula sa itaas, sa kanilang silid. Umiling si Sinag. Hindi ito maaaring mangyari. Mabagal siyang umakyat sa hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay tila bumubuo ng isang malaking ingay sa tahimik na gabi. Malapit na siya sa ikalawang palapag nang marinig niya ang mga boses. Mahina, ngunit sapat para marinig niya ang mga ito.
ang boses ni Amihan, at ang boses ni Mang Lito. Nagmula ang mga ito sa kanilang silid. Dahan-dahan, lumapit si Sinag sa pinto ng silid tulugan. Bahagya itong nakabukas. Mula sa siwang sumilip siya. At doon, tumambad sa kanya ang eksena na hinding-hindi na mawawala sa kanyang isip. Nakita niya si Amihan, nakatayo malapit sa bintana. Ang likod nito ay nakaharap sa kanya. Nasa harapan niya si Mang Lito, nakaluhod sa sahig. Ang mga kamay nito ay nakahawak sa kamay ni Amihan. Ang matanda ay humahagulgol, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Tila ba nangungusap? Pilit na kinakawala ni Amihan ang kanyang kamay, ngunit mahigpit ang hawak ni Mang Lito. Narinig ni Sinag ang mga salita ni Mang Lito. Halos pabulong. Tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Anak, itigil mo na to. Habang maaga pa. Anak? Ulit ni Sinag sa kanyang isip. Ano? Anong anak? Hindi siya makapag-isip ng malinaw. Sa kanyang nagngangalit na isip, ang salitang anak ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Isang palayaw, isang malalim na pagmamay-ari, isang sakit na pilit niyang pinipigilan. At pagkatapos, tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit ay sumabog. Itinulak niya ang pinto. Anong nangyayari dito? Ang kanyang boses ay tila kulog. Pinupuno ang buong silid. Sabay na napalingon si Amihan at Mang Lito. Ang mga mata ni Amihan ay nanlaki sa gulat, habang ang matanda ay tila nakakita ng multo. Ang hawak nito kay Amihan ay biglang nabitawan. Si Sinag, nauutal na sabi ni Amihan. Ang mukha nito ay namumutla. Bakit ka nandito? Hindi sumagot si Sinag. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay puno ng puot. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Mang Lito. Ikaw, pinagkatiwalaan kita. Tinuring kitang pamilya. At ito ang isinukli mo? Sir, hindi po ganoon ang iniisip nyo. Pagtatanggol ni Mang Lito, pilit na bumabangon mula sa pagkakaluhod. Huwag kang magsinungaling, Mang Lito. Nakita ko ang lahat. Ang pag-iyak nyo, ang paghawak nyo sa isa't isa. At ngayon, narito kayo sa silid namin, sa sarili kong pamamahay. Galit na sigaw ni Sinag. Sinag, pakinggan mo ako. Pagtatangkang ipaliwanag ni Amihan. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko naiintindihan. Amihan, 5 tayong taon na kasal. 5 taon kitang inaruga, inalagaan, binigyan ng lahat. At ito ang ibabalik mo sa akin? Ang ipagpalit ako sa isang... Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Kinuha ni Sinag ang isang maliit na maleta mula sa loob ng cabinet. Walang pag-aalinlangan, inihagis niya ito kay Amihan. Lumayas kayo. Pareho kayong lumayas sa pamamahay ko ngayon din. Ayoko na kayong makita pa. Hinding-hindi na. Ang maleta ay bumagsak sa paanan ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit walang lumabas na salita mula sa kanyang bibig. Tiningnan niya si Mang Lito na ngayon ay nakatayo sa tabi niya. Ang matanda ay umiiyak din. Umalis kayo. Ngayon na. Utos ni Sinag at itinuro ang pinto. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa matinding galit. Sa kabila ng kanilang takot at pagkabigla, walang nagawa si Amihan at Mang Lito kundi ang sumunod. Dahan-dahan, sila ay lumabas ng silid. Narinig ni Sinag ang mga yapak nilang papalayo, pababa ng hagdanan. At pagkatapos, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Binasag ni Sinag ang vase na nakapatong sa bedside table. Ang mga pira-pirasong salamin ay kumalat sa sahig, kumikinang sa ilaw na nanggagaling sa labas. Ngunit sa kanyang isip, hindi lang ang vase ang nabasag. Ang kanyang buhay, ang kanyang mundo, ang kanyang puso. Lahat ay durog na. Hinanap niya ang phone niya, ang mga daliri niya ay nanginginig.
Tinawagan niya ang kanyang abogado, ang kanyang boses ay garalgal. Ihanda mo ang lahat ng papeles. Utos niya, ang bawat salita ay puno ng matinding galit. Gusto kong mag-file ng divorce. Ngayon na. Kan ko dong samlay sa ulong amihan bamang lito. Tauramot amtan vang trong sutong rong. Sinag, nag-iisa sa kanyang silid, ay napuno ng matinding galit at sakit. Ngunit sa loob ng puso niya, kasama ng galit, ay ang simula ng isang malaking tanong. Nagawa ko ba ang tama? Nang mawala na ang yabag ni na amihan at manglito, ang katahimikan na naiwan sa loob ng bahay ay tila mas maingay pa kaysa sa sigaw ni Sinag kanina. Isang katahimikan na puno ng kataksilan, ng mga alaala at ng isang wasak na hinaharap. Nakatayo si Sinag sa gitna ng sala. Humihingal, tumingin siya sa paligid. Ang bawat sulok ng bahay na ito na binuo niya mula sa kanyang dugo at pawis ay mayroong alaala ni amihan. Ang mga unan sa sofa na pinili nito, ang kurtinang ibinagay nito sa kulay ng pader. At sa ibabaw ng isang mesa, ang pinakamasakit sa lahat, ang kanilang wedding picture. Nakangiti sila pareho. Mga matay nangungusap ng mga pangakong ngayon ay abo na. Hindi niya napigilan ang sarili. Sa isang sigaw na puno ng pighati, kinuha niya ang litrato at ibinato ito ng buong lakas sa pader. Tunog. Malakas na pagbasag ng salamin. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang bawat piraso ng basag na salamin sa sahig ay tila isang piraso ng kanyang nawasak na puso. Ngunit hindi pa yun sapat. Hindi sapat para alisin ang sakit. Sunod-sunod niyang pinagtatapon ang mga bagay na nagpapaalala sa kanya kay amihan. Ang vase na paborito nito. Ang mga libro ng tula na binabasa niya rito. Para siyang isang bagyo na sumisira sa sarili niyang tahanan, sa sarili niyang buhay. Nang mapagod siya, napaupo siya sa sahig, sa gitna ng mga basag na gamit. Ang kanyang mga balikat ay nanghihina. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Doon niya natanaw ang isang bote ng whiskey sa kanyang minibar. Gumapang siya palapit dito. Binuksan ito nang nanginginig ang mga kamay at diretsyong ininom mula sa bote. Tunog, paglagok ng alak, pagbagsak ng bote sa sahig. Ang init ng alak na dumaloy sa kanyang lalamunan ay pansamantalang nagbigay ng pamamanhid sa kanyang nararamdaman. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malabong panaginip. Ang araw ay sumisikat at lumulubog. Ngunit para kay Sinag, iisa lang ang panahon. Gabi. Isang mahaba at madilim na gabi ng kalungkutan. Hindi siya pumasok sa trabaho. Hindi niya sinasagot ang mga tawag mula sa kanyang mga kaibigan at katrabaho. Isang hapon, habang nakaupo siya sa dilim, nagring ang kanyang telepono. Pangalan ng kanyang business partner ang lumabas. Sa pagkakataong ito, sinagot niya, "Sinag, saan ka ba nagsusuot? May problema tayo sa site." Boses ng kanyang partner sa kabilang linya, "Wala akong pakialam." Sagot ni Sinag. Ang boses niya ay malamig at walang buhay. "Anong wala kang pakialam? Pinaghirapan natin to." "Gawin mo ang gusto mong gawin," sabi ni Sinag at ibinaba ang tawag. Pinatay niya ang kanyang telepono. Ayaw niyang makausap ang kahit sino. Gusto lang niyang mag-isa sa kanyang miserableng mundo. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, biglang pumasok sa kanyang isip ang isang alaala. Isang gabi, ilang taon na ang nakalipas, umuulan din ng malakas. Brown out. Nagsindi sila ng kandila at sa gitna ng sala, isinayaw niya si amihan sa saliw ng isang lumang kanta mula sa radyo. Naaalala pa niya ang tawa nito, ang init ng katawan nito, ang bango ng buhok nito. Naaalala niya ang bulong nito sa kanyang tenga. "Hinding-hindi kita iiwan, Sinag. Pangako." Tunog, mahinang alaala ng musika at tawa na unti-unting napapalitan ng tunog ng ulan. Ang alaala ay tila isang kutsilyong lalong sumugat sa kanya.
Napasigaw siya sa sakit. Hinahampas ang sahig. Sinungaling! Sinungaling kayong lahat! Habang nakaupo sa sahig, nag-vibrate ang kanyang telepono. Kahit naka-off, pumasok ang isang text message. Isang numero na hindi nakarehistro sa kanyang contacts. Hindi niya alam kung bakit, pero binuksan niya ito. Ang mensahe ay maikli lang. Sinag, mag-usap tayo. Please. Alam niyang si amihan iyon. Naramdaman niya ang muling pag-akyat ng galit. Walang pag-aalinlangan. Pinindot niya ang delete. Hindi niya ito nireplyan. Hindi niya ito binigyan ng pagkakataon. Pagod na sa 4 na sulok ng bahay na tila isang kulungan. Bigla siyang tumayo. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang makahinga. Kinuha niya ang susi ng kotse at lumabas sa malakas na ulan. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng syudad ay nagiging malabong mga guhit sa harap ng kanyang mga mata dahil sa bilis ng kanyang pagpapatakbo at sa mga luhang hindi niya namamalayang dumadaloy na pala. Ang mga busina ng ibang sasakyan ay tila nanggagaling sa malayo. Wala siya sa sarili. Sa isang biglaang pagpreno ng sasakyan sa kanyang harapan, napilitan siyang kabigin ang manibela. Tunog. Malakas na pag-skid ng gulong sa basang kalsada. Malakas na busina. Muntik na. 1 pulgada na lang at maaaring iyon na ang katapusan niya. Itinigil niya ang kotse sa gilid ng kalsada. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumitibok. Hindi dahil sa takot sa kamatayan, kundi dahil sa biglaang paggising sa katotohanan. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na nanginginig sa manibela. At doon, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, sa loob ng kanyang sasakyan, gumuho ang lahat ng pader na kanyang itinayo sa loob ng ilang araw. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa manibela. At sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang lahat, humagulgol siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas na hagulgol na puno ng sakit, ng panghihinayang, at ng matinding kalungkutan. Umiyak siya na parang isang batang nawawala, isang batang inagawan ng lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. Nang tumila ang ulan, ang natira na lang ay ang basang kalsada at ang bigat sa dibdib ni Sinag. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatigil sa gilid ng daan, nakayukyok sa manibela. Nang sa wakas ay mag-angat siya ng tingin, ang nakita niya ay ang sariling refleksyon sa salamin. Isang lalaking may magulong buhok, namumugtong mga mata, at isang mukhang walang kabuhay-buhay. Hindi siya pwedeng umuwi. Ang bahay na yon ay hindi na isang tahanan. Isa na itong malaking musuleo ng mga alaala. Pinaandar niya muli ang kotse, ngunit sa pagkakataong ito, marahan na. Nagpalibot-libot siya sa mga kalye ng syudad na hindi niya pamilyar. Tila isang multo na naghahanap ng lugar kung saan siya maaaring maging invisible. At sa pagliko niya sa isang maliit na eskinita, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang maliit na ilaw na nagmumula sa isang establishmento. Hindi ito magarbo. Simple lang, may isang maliit na signboard na yari sa kahoy kung saan nakaukit ang isang salita. Payapa. Kapihan payapa. Itinigil niya ang kotse. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil iyon ang salitang pinakakailangan niya sa mga sandaling iyon. Kapayapaan. Bumaba siya ng kotse. Sa pagbukas niya ng pinto ng kapihan, isang maliit na kampana ang tumunog. Tunog. Mahinang tunog ng kampana sa pinto. Ang amoy ng bagong timplang kape at cinnamon ay agad na sumalubong sa kanya. Ang loob ng lugar ay maliit ngunit malinis. Ang mga mesa ay yari sa kahoy at ang ilaw ay maligamgam, hindi nakakasilaw. May ilang estudyanteng nagbabasa sa isang sulok. Isang matandang mag-asawa ang tahimik na nag-uusap sa kabilang dulo. Sa likod ng counter, isang babae ang abala sa pagpunas ng mga tasa. Nang marinig niya ang kampana, nag-angat ito ng tingin. Simple lang ang kanyang itsura, nakatali ang buhok at may suot na brown na apron.
Ngunit ang kanyang nangiti ay totoo. "Good afternoon, sir?" Bati nito. Ang boses ay mahinahon. Hindi sumagot si Sinag. Dumiretso lang siya sa isang bakanteng mesa sa pinakasulok, malayo sa lahat. Umupo siya at tumitig sa labas ng bintana, sa basang kalsada. Naramdaman niya ang paglapit ng babae. Inaasahan na niya ang mga tanong. "Anong order niyo, sir? O okay lang po ba kayo?" Ngunit wala siyang narinig na ganoon. Ilang sandali pa, isang tasa ang marahang inilapag sa kanyang mesa. Umalingasaw ang bango ng matapang na kape. "Isang mainit na kape para sa malamig na hapon, sir," sabi ng babae sa mahinang boses. "House special po." Barako. Nag-angat ng tingin si Sinag. Doon niya lang nakita ng malinaw ang mukha nito. May mga mata itong tila nangungusap, hindi sa paraan ng panghuhusga, kundi sa paraan ng pag-unawa. Nakita niya na napansin nito ang kanyang itsura, ang kanyang kalagayan, ngunit walang bakas ng pagkausyoso sa mukha nito. Tanging respeto. "Salamat," halos pabulong na sagot ni Sinag. Tumango lang ang babae at bumalik na sa counter. Hinahayaan siyang mag-isa sa kanyang mundo. Hinawakan ni Sinag ang tasa. Ang init nito ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga palad. Humigop siya. Ang tapang at pait ng kape ay tila gumising sa kanyang mga natutulog na pandama. Masarap. Totoo. Walang halong pagkukunwari. Sa loob ng halos isang oras, nakaupo lang siya doon. Nanonood sa mga taong pumapasok at lumalabas. Nakikinig sa mahinang tugtog ng isang acoustic guitar na nagmumula sa mga speaker. Unti-unti, ang mabibilis na tibok ng kanyang puso ay nagsimulang kumalma. Ang mga nag-aalab na isipin sa kanyang utak ay nagsimulang humupa. Hindi nito inalis ang sakit, ngunit binigyan siya nito ng espasyo para huminga. Nang magpasya siyang umalis, tumayo siya at lumapit sa counter. Inilapag niya ang bayad. "Salamat sa kape," sabi niya. At sa pagkakataong yon, nagawa niyang salubungin ang tingin ng babae. Ngumiti itong muli. "Walang anuman po. Ako po si Asa." "Sinag," pakilala niya. Pag-asa, paglilinaw nito sa pangalan. Asa for short. Pag-asa, hope. Napangiti ng mapait si Sinag sa kanyang isip. Isang bagay na akala niya ay wala na para sa kanya. Tumango lang siya at tumalikod na para umalis. At habang papalabas siya ng pinto, narinig niya ang mahinang boses ni Asa. "Bukas po ulit." Hindi ito isang tanong. Isa itong paanyaya. Isang sinserong paanyaya. Natigilan si Sinag sa may pinto. Hindi siya lumingon. Ngunit ang mga salitang yon ay tumatak sa kanyang isip. Kinabukasan, pagkatapos ng isang gabing walang tulog sa loob ng kanyang kotse, bumalik siya sa Kapihan Payapa. At bumalik din siya kinabukasan. Ang lugar na yon at ang babaeng nagngangalang Pag-asa ay unti-unting naging kanyang kanlungan. Naging ritual na ang pagpunta ni Sinag sa Kapihan Payapa. Araw-araw, darating siya sa parehong oras, uupo sa parehong mesa sa sulok, at o-order ng parehong kape. Ngunit may unti-unting nagbabago. Hindi na siya nakatitig lang sa labas ng bintana. Nagsimula na siyang magmasid sa loob. Pinapanood niya kung paano batiin ni Asa ang bawat customer na may ngiti. Pinapanood niya ang dedikasyon nito sa bawat tasa ng kapeng tinitimpla. At paminsan-minsan, kapag hindi ito abala, lumalapit ito sa kanyang mesa. "Mukhang mas maaliwalas na po ang panahon ngayon, Sir Sinag," sabi nito isang hapon habang naglalapag ng kanyang kape. Ngumiti si Sinag, isang maliit, ngunit totoong ngiti. Sinag na lang, at oo, mukhang na nga. Naging ganoon ang kanilang usapan, maikli, simple, tungkol sa panahon, sa kape, sa mga librong nababasa niya. Walang personal, walang malalim. Ngunit para kay Sinag, ang mga simpleng usapang yon ay parang sinag ng araw na tumatagos sa madilim niyang kwarto. Isang araw, naabutan niyang may problema si Asa.
Ang isa sa mga paa ng mesa sa labas ng kapihan ay umuga. Sinubukan itong ayusin ng isang karpintero, ngunit hindi pa rin ito naging matibay. Naku, mukhang kailangan ko na talagang palitan to. Narinig niyang bulong ni Asa sa sarili, puno ng pag-aalala. Walang sabi-sabing tumayo si Sinag. Lumapit siya sa mesa, sinuri ito at sinabing, may extra ka bang tornilyo at barnis? At kung pwede, pahiram ng mga gamit. Nagulat si Asa. Naku sir, Sinag, wag na. Nakakahiya naman. Arkitekto ako, sabi ni Sinag. Parte ng trabaho ko ang umintindi sa tibay ng mga bagay-bagay. Hayaan mo na ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, may ginawa si Sinag na may kabuluhan. Habang inaayos niya ang mesa, naramdaman niya ang pagbalik ng isang pamilyar na pakiramdam, ang saya ng paglikha, ng pag-aayos. At habang nagtatrabaho siya, si Asa ay nasa tabi niya. Inaabutan siya ng mga gamit. Pinupunasan ang kanyang pawis. Tunog ng pagliliha sa kahoy, mahinang pag-uusap. Salamat talaga dito, Sinag, sabi ni Asa nang matapos siya. Ang mesa ay hindi na umuuga. Mas matibay pa sa dati. Walang anuman, sagot niya. At sa pagkakataong yon, isang totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bana pag-asa, Asa. Pinagmamasdan ni Asa si Sinag habang pauwi ito. Mula sa unang araw na pumasok ang lalaki sa kanyang kapihan, alam niyang may dala itong mabigat na pasanin. Nakita niya na iyon sa maraming customer noon. Ang mga matang walang kislap, ang mga balikat na tila binagsakan ng langit. Ngunit iba si Sinag. May nakikita siyang bakas ng dating liwanag sa likod ng lahat ng lungkot. Isang kaluluwang nalunod, ngunit hindi pa tuluyang sumusuko. Hindi awa ang nararamdaman niya para dito, kundi respeto. Respeto sa tahimik nitong pakikibaka. Kaya naman hinayaan niya ito. Binigyan niya ito ng espasyo, ng mainit na kape, at ng katahimikan. Alam din niya ang pakiramdam ng mag-isa. Lumaki siyang mag-isa. Itinaguyod ang sarili mula sa murang edad. Ang kapihang ito, ang payapa, ay hindi lang negosyo para sa kanya. Ito ang pangarap na binuo niya mula sa lahat ng kanyang paghihirap. Ito ang kanyang kanlungan. At gusto niyang maging kanlungan din ito para sa iba. Nang makita niya ang nangiti ni Sinag matapos ayusin ang mesa, isang bagay ang pumintig sa kanyang puso. Ang ningim ang ngiting iyon ay parang unang usbong ng halaman pagkatapos ng isang mahabang tagtuyot. At naramdaman niyang sa maliit na paraan nakatulong siya. POV, Sinag kinagabihan. Pagkatapos magsara ng kapihan, nag-alok si Sinag na ihatid si Asa. Naku, malapit lang ang inuuwian ko. Nilalakad ko lang. Tanggi nito. Kung ganoon, sabayan na lang kitang maglakad. Giit niya. Habang naglalakad sila sa tahimik na kalye, sa ilalim ng mga ilaw ng poste, ang kanilang pag-uusap ay naging mas malalim. Ang ganda ng kapihan mo, sabi ni Sinag. May buhay. Salamat. Matagal ko yung pinag-ipunan at pinangarap, kwento ni Asa. Galing ako sa wala, Sinag. Akala ko noon, hanggang doon na lang ako. Pero sabi ko sa sarili ko, kahit anong unos ang dumating, kailangan kong lumaban. Kailangan kong humanap ng sarili kong kapayapaan. Unos, ang salitang yon ay tumama kay Sinag. Ako rin. Halos pabulong niyang sabi. Galing din ako sa isang malakas na unos. Huminto sila sa tapat ng isang maliit na apartment. Dito na ako, sabi ni Asa. Tumingin si Sinag sa kanya. Sa ilalim ng malambing na ilaw. Asa, sabi niya. At sa unang pagkakataon, may sinseridad at lalim ang kanyang boses. Salamat. Para saan? Tanong nito. Sa kape, sa espasyo, sa lahat, sabi ni Sinag. Salamat. Dahil sa'yo, parang gusto ko na ulit maniwala. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Asa. Ang paghilom ay nagsisimula
sa isang tasa ng kape, at sa isang desisyon na maniwala ulit. Tumango si Sinag. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Nagpaalam sila sa isa't isa. Habang naglalakad si Sinag pabalik sa kanyang kotse, naramdaman niya ang isang kislap ng pag-asa. Marahil, kaya pa niyang bumangon. Marahil may liwanag pa sa dulo ng lahat ng ito. Nasa loob na siya ng kotse nang biglang mag-ring ang kanyang telepono. Isang numero na pamilyar sa kanya. Ang abogado niya. May pag-aalinlangan niya itong sinagot. Hello? Tunog. Pag-ring ng telepono, pagbabago ng mood ng musika tungo sa mas seryoso. Sinag! Sabi ng boses sa kabilang linya, formal at walang emosyon. Tumawag ako para ipaalam sa'yo na natanggap na namin ang petisyon mula sa kampo ni Mrs. Alcaraz. Sumagot na sila sa divorce papers at humihingi siya ng kalahati ng lahat ng ari-arian ninyo, kasama na ang kumpanya. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Sinag. Ang kislap ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay tila isang kandilang biglang hinipan ng malakas na hangin. Ang unos ay hindi pa pala tapos. Sa katunayan, mukhang nagsisimula pa lang ang pinakamalakas nitong bugso. Ano? Ang salitang yun ay tila isang bomba na sumabog mula sa bibig ni Sinag. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, siya pa ang may ganang humingi ng ganoon kalaki? Standard procedure yan sa mga kasong contested, Sinag. Paliwanag ng abogado sa kabilang linya. Pero huwag kang mag-alala. May laban tayo. Malakas ang kaso natin ng adultery. Gawin mo ang lahat. Utos ni Sinag. Ang boses niya ay naging matigas na parang bato. Wala siyang makukuha kahit isang sentimo. Pagkatapos ng tawag, ang galit na akala niya ay humupa na, ay muling nag-alab. Mas mainit at mas mapanira. Ang imahe ni Amihan na umiiyak sa balikat ni Mang Lito ay muling sumariwa sa kanyang isip. Hindi na ito imahe ng kataksilan lang, kundi imahe ng kasakiman. Kinabukasan, imbes na pumunta sa kapihan ni Asa, umuwi si Sinag sa bahay nila. Kailangan niyang harapin ang mga demonyo. Kailangan niyang alisin ang lahat ng bakas ni Amihan sa pamamahay na yon. Pumasok siya sa kanilang dating silid. Ang amoy ng pabangon ni Amihan ay nananatili pa rin sa hangin. Tila isang multong ayaw umalis. Sa isang iglap ng matinding galit, binuksan niya ang walk-in closet nito at sinimulang ilabas ang lahat ng gamit. Ang mga mamahaling damit, ang mga bag na nagkakahalaga ng daan-daang libo, ang mga sapatos. Hinakot niya ang mga ito at inilagay sa malalaking itim na trash bag. Mga material na bagay, ito lang naman ang habol mo, sigaw niya sa kawalan. Habang hinahakot niya ang mga kahon ng sapatos mula sa ilalim ng aparador, isang bagay ang nahagip ng kanyang kamay. Isang maliit at mabigat na kahon na yari sa bakal, nakatago sa pinakasulok sa ilalim ng mga lumang damit. Hindi ito lock. Dala ng kuryosidad, binuksan niya ito. Ang nasa loob ay hindi alahas o pera. Ang nasa loob ay mga lumang papel, mga liham na sulat kamay. Ang papel ay naninilaw na sa katagalan. Mayroon ding isang nakatuping dokumento. Kinuha niya ang dokumento. Binuklat niya ito. Isa itong birth certificate. Pangalan, Amihan Reyes Sarmiento. Pangalan ng ina, Elena Sarmiento. At ang pangalan ng ama? Napahinto sa paghinga si Sinag. Binasa niya ang pangalan ng paulit. Ulit. Tila ba hindi makapaniwala sa nakikita. Pangalan ng ama, Lito Madrigal. Lito. Ang pangalan ay tila isang kidlat na tumama sa kanya. Hindi maaari. Baka nagkataon lang. Ngunit sa ilalim ng pangalan, may nakasulat na address. Ang luma nilang address. Ang address kung saan nakatira si Mang Lito bago niya ito kinuha para manilbihan sa kanila. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Binitawan niya ang birth certificate na tila isang mainit na baga at dinampot ang mga liham.
Binuksan niya ang isa. Ang sulat kamay ay luma na, ngunit nababasa pa. Anak kong amihan, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa aking kaduwagan. Iniwan ko kayo ng nanay mo dahil sa kahirapan, sa pag-aakalang mas magiging mabuti ang buhay ninyo kung wala ako. Ngayon ko lang nalaman ang lahat ng paghihirap ninyo nang wala ako. Huli na nang malaman kong pumanaw na ang iyong ina. Walang araw na hindi kita naisip. Ngayong natagpuan na kita, ngayong nakikita kong nasa mabuti kang kalagayan, masaya na ako. Hindi na ako magpapakilala. Ayokong sirain ang maganda mong buhay. Sapat na sa akin na makita ka kahit sa malayo. Ang pagiging driver ng asawa mo, ang tanging paraan para mabantayan kita, para maprotektahan ka. Nagmamahal ang iyong duwag na ama, Lito. Sunod-sunod niyang binasa ang mga liham. Bawat isa ay puno ng pagsisisi ng pagmamahal ng isang amang hindi nagkaroon ng pagkakataong maging ama. At pagkatapos, binasa niya ang pinakahuling liham. Ang petsa ay 1 linggo lang bago ang gabing iyon. Amihan anak, nakikiusap ako sa iyo. Itigil mo na ang pakikipagkita sa lalaking iyon. Alam kong binibigay niya sa iyo ang mga luho, ang mga bagay na hindi maibigay sa iyo ni Sinag. Pero sinisira mo ang pagsasama ninyo. Mabuting tao si Sinag. Huwag mong sirain ang pamilya mo dahil lang sa pera. Huwag kang tumulad sa akin na pinili ang madaling paraan at pinagsisihan ito habang buhay. Mag-usap tayo. Pakiusap. Itigil mo na ito bago pa mahuli ang lahat. Ang lalaking iyon, hindi si Mang Lito, isang ibang lalaki. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa isip ni Sinag. Ang mga mamahaling regalo, ang mga lihim na tawag, ang pag-iyak ni amihan nung gabing iyon. Ang pagluhod ni Mang Lito, anak, itigil mo na to. Hindi iyon bulong ng isang kalaguyo. Yun ay pakiusap ng isang desperadong ama. Binitawan ni Sinag ang mga liham. Ang mga ito ay lumaglag sa sahig na parang mga tuyong dahon. Napasandal siya sa pader, dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang lakas sa kanyang mga tuhod ay biglang nawala. Mali. Lahat ng akala niya ay mali. Ang galit niya, ang paghuhusga niya, ang pagtataboy niya sa kanila. Lahat ay base sa isang kasinungalingan na siya mismo ang bumuo sa kanyang isip. Hindi si Mang Lito ang kalaguyo. Si Mang Lito ay ang ama. Isang amang sumusubok iligtas ang kanyang anak. Ang katotohanan ay mas masakit pa pala kaysa sa kasinungalingan na kanyang pinaniwalaan. Dahil sa katotohanan ito, hindi lang si amihan ang may kasalanan. Siya rin. Nagkamali siya. Isang pagkakamaling sumira sa lahat. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito ang nagtulak sa kanila papalayo. At sa gitna ng katahimikan ng silid, sa gitna ng mga nagkalat na gamit, isang tanong ang umaling-aungaw sa kanyang isip. Mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Anong nagawa ko? Ang mga salita mula sa liham ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Sinag, tila isang sirang plaka. Anak, itigil mo na to. Huwag mong sirain ang pamilya mo. Isang ibang lalaki. Nakatulala lang siya sa sahig, napapaligiran ng mga damit ni amihan at ng mga piraso ng katotohanang ngayon niya lang nalaman. Ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib kanina ay napalitan ng isang nakakalamig na pakiramdam. Isang halo ng matinding pagsisisi at pagkalito. O, niloko pa rin siya ni amihan. Nagkaroon ito ng ibang lalaki. Ang katotohanan yon ay hindi nagbago, ngunit ang paraan ng paghuhusga niya ay mali. Ang taong pinarusahan niya kasama ni amihan ay inosente. Higit pa doon, sinusubukan pa nitong ayusin ang lahat. Tumayo siya, ang mga binti niya ay nanginginig. Kailangan niyang makausap si Mang Lito. Kailangan niyang humingi ng tawad. Dinampot niya ang kanyang telepono at hinanap ang numero ng matanda. Tinawagan niya ito.
Isang beses. 2, 3. Tunog. Sunod-sunod na tunog ng pagring ng telepono na hindi sinasagot hanggang sa mapunta sa voicemail. The number you have dialed is currently unavailable. Sinubukan niyang muli. Ganoon pa rin. Tila naglaho na lang ito na parang bula. Isinabunot ni Sinag ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok. Gulong-gulo ang isip. Binalikan niya ang gabi ng paghuhusga. Bawat detalye. Ang takot sa mata ni Mang Lito. Ang pag-iling ni Amihan. Ang mga salitang hindi niya pinakinggan. Ngayon, ang lahat ng yun ay malinaw na. Hindi iyon takot ng isang taong nahuli sa akto. Iyon ay takot ng isang amang nabigo na protektahan ang kanyang anak at ang pamilya nito. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay tila isang malaking bato na dumadagan sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang galit niya kay Amihan ay nandoon pa. Ngunit ngayon, may kahalo na itong awa. Awa sa isang babaeng naligaw ng landas at awa sa sarili niya dahil naging bulag siya sa katotohanan. Parang isang robot, nilinis niya ang mga nagkalat na gamit. Ibinalik niya ang mga damit sa aparador. Pinulot ang mga liham at ang birth certificate at maingat na inilagay pabalik sa bakal na kahon. Pagod na pagod siya, hindi sa pisikal, kundi sa emosyonal. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niya ng isang lugar kung saan makakahinga siya. Alam niya kung saan pupunta. Nagmaneho siya papunta sa Kapihan Payapa. Nang pumasok siya, ang pamilyar na amoy ng kape ay tila isang yakap. Ngunit nang makita siya ni Asa mula sa counter, ang ngiti nito ay agad na napalitan ng pag-aalala. Ang itsura ni Sinag ay mas malala pa kaysa noong unang araw na pumasok siya doon. Sinag, anong nangyari? Salubong nito sa kanya. Hindi siya sumagot. Dumiretso lang siya sa dati niyang mesa at napaupo. Ipinatong ang 2 siko sa mesa at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Sumunod si Asa. May dalang isang basong tubig. Umupo ito sa silyang nasa harapan niya. Hindi ito nagsalita. Naghintay lang ito. At doon, sa harap ng babaeng halos hindi pa niya kilala, ngunit nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, gumuho ang lahat ng natitirang depensa ni Sinag. Nagkamali ako, Asa. Simula niya, ang boses ay basag. Isang malaking pagkakamali. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang pagdududa, ang kamera, ang nakita niya, ang pagtataboy niya kina Amihan at Mang Lito, at ang katotohanang nalaman niya ngayon lang mula sa mga liham. Habang nagsasalita siya, ang mga salita ay dumadaloy na parang isang ilog na galing sa isang sirang dam. Ang lahat ng sakit, galit at pagsisisi na kinimkim niya ay inilabas niya. Si Asa ay nakinig lang. Walang paghuhusga, walang pagkondena. Ang tanging ginawa niya ay makinig ng buong puso. Nang matapos si Sinag, ang tanging maririnig ay ang kanyang mabibigat na paghinga. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, marahang inilagay ni Asa ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Sinag na nakapatong sa mesa. Ang kanyang haplos ay mainit at nagbibigay ng kapanatagan. Hindi mo na mababago ang nakaraan, Sinag, sabi nito sa mahinang boses. Pero hindi ibig sabihin noon ay hahayaan mo itong sirain ang kasalukuyan mo. Tumingala si Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Pero anong gagawin ko? Paano ko itatama ang isang pagkakamaling ganito kalaki? Hindi mo kailangang itama ang lahat ngayon, sagot ni Asa. Ang mahalaga ay kung anong gagawin mo ngayon na alam mo na ang totoo. Ang mga salita ni Asa ay simple lang, ngunit tumagos ito sa puso ni Sinag. Biglang nagkaroon ng kaunting linaw ang magulo niyang isip. Habang nakaupo sila roon, sa gitna ng tahimik na kapihan, biglang nagring ang telepono ni Sinag. Isang hindi pamilyar na numero. Tunog. Pagring ng telepono,
Biglang pagbabago ng musika tungo sa mas nakakakabang tono. May pag-aalinlangan niya itong sinagot. Hello? Hello, is this Mr. Sinag Alcaraz? Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Ang boses ay formal at may halong pagmamadali. Yes, speaking. Sir, tumatawag po ako mula sa Mercy Grace Psychiatric Hospital. Nakuha po namin ang numero nyo sa wallet ng isang pasyente na kadarating lang dito. Si Amihan Sarmiento Alcaraz. Isinugod po siya dito ng mga kapitbahay niya matapos siyang makitang wala sa sarili sa kalye. She's in a state of severe mental breakdown. Ang bawat salita ng babae ay tila isang suntok sa sikmura ni Sinag. Amihan. Sa isang ospital para sa may sakit sa isip. Ang bigat ng katotohanan ay tuluyang bumagsak sa kanya. Ito na ang resulta ng lahat, ng panloloko, ng kasinungalingan, at ng kanyang maling paghuhusga. Ibinaba niya ang telepono, ang kanyang mukha ay blanko. Sa pagkabigla, Sinag, tanong ni Asa, puno ng pag-aalala. Tumingin si Sinag sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Asa dati. Isang malalim na sakit na may kahalong matinding takot. Kailangan ko siyang puntahan. Ang mga pader ng Mercy Grace Psychiatric Hospital ay puti at walang buhay. Tila sumasalamin sa mga kaluluwang nasa loob nito. Ang hangin ay amoy antiseptic, isang amoy na lalong nagpabigat sa dibdib ni Sinag habang tinatahak niya ang mahabang pasilyo kasama ang isang nurse. Dito po ang kwarto niya, sir, sabi ng nurse. Huminto sa tapat ng isang pinto na may maliit na bintanang salamin. Pero kailangan ko lang pong ipaalala. She's heavily sedated. Baka hindi po siya masyadong makapagsalita. Tumango si Sinag. Naiintindihan ko. Sumilip muna siya sa maliit na bintana. At doon, nakita niya si Amihan. Hindi ito ang Amihan na kilala niya. Hindi ang Amihan na laging nakaayos, na ang buhok ay laging alon-alon at ang mukha ay laging may ngiti, kahit pa ito ay peke. Ang babaeng nakahiga sa kama ay payat. Ang buhok ay magulo at ang balat ay namumutla. Nakatingin lang ito sa kisame. Ang mga mata ay bukas, ngunit walang nakikita. Tila isang manikang nabasag at iniwanan. Huminga ng malalim si Sinag bago marahang pinihit ang doorknob at pumasok sa loob. Tunog, marahang pagbukas at pagsara ng pinto na sinusundan ng katahimikan. Sa tunog ng pagsara ng pinto, dahan-dahang lumingon ang ulo ni Amihan sa direksyon niya. Walang gulat sa mga mata nito. Walang emosyon. Tanging isang blangkong pagtingin. Sinag, sabi nito. Ang boses ay mahina at garalgal. Tila matagal nang hindi ginagamit. Umupo si Sinag sa silyang nasa tabi ng kama. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Ang galit na naramdaman niya noon ay tuluyan nang nawala. Napalitan ng isang malalim na awa at lungkot. Kumusta ka, Ami? Tanong niya. Ang mga salita ay tila hirap lumabas sa kanyang bibig. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amihan. Sa tingin mo? Katahimikan. Nahanap ko ang mga liham, Ami, sabi ni Sinag. Ang mga sulat ng tatay mo. Sa pagbanggit ng salitang tatay, isang butil ng luha ang gumulong mula sa mata ni Amihan. Ang unang emosyon na nakita ni Sinag sa kanya mula nang pumasok siya. Alam mo na pala, bulong nito. Alam mo na ang lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Sinag, hindi sa paraan ng panunumbat, kundi sa paraan ng isang taong gustong umunawa. Bakit kailangan mong itago? Dahil ayokong maging kawawa sa paningin mo, sagot ni Amihan. Ang tingin ay muling ibinalik sa kisame. Lumaki ako sa hirap, Sinag. Isinumpa ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako babalik doon. Noong nakilala kita, para kang isang prinsipe. Binigay mo sa akin ang lahat, pero sa loob-loob ko, takot na takot ako.
Takot na baka isang araw, iwan mo rin ako, katulad ng ginawa ng tatay ko. Kaya ka naghahanap ng iba? Tumango si Amihan. Mayaman siya. Mas mayaman pa sa'yo. Akala ko, siya ang insurance ko. Ang safety net ko kung sakaling mawala ka. Nung bumalik si Papa, si Mang Lito, sinubukan niya akong pigilan. Gabi-gabi niya akong kinakausap, pinipilit na itigil na ang kahibangan ko. Noong gabing iyon, ang gabing umuwi ka, nagmakaawa siya sa akin. Iyon ang huling pagkakataon na sinubukan niya akong iligtas. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Sinag. Umiling si Amihan. Hindi ko alam. Pagkatapos mo kaming palayasin, inihatid niya ako sa isang apartment. Binigay niya sa akin ang lahat ng natitira niyang ipon at pagkatapos, umalis na siya. Sabi niya, bigo siyang ama. Ang kwento ni Amihan ay tila mga pira-pirasong salamin na sumusugat sa puso ni Sinag. Ang bawat salita ay nagpapakita kung gaano kalaki ang kanyang naging pagkakamali. At yung lalaki, iniwan niya ako, sabi ni Amihan, walang emosyon. Nang malaman niyang wala na akong mamanahin sa'yo, na sinira ko na ang pagsasama natin, bigla siyang naglaho. Kinuha niya ang lahat ng binigay niya. Doon ko nalaman, ginamit niya lang pala ako. Isang mahabang katahimikan ang muling namayani sa pagitan nila. Hindi na galit ang nararamdaman ni Sinag, hindi na rin awa. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na panghihinayang para sa lahat ng nasayang. Patawarin mo ako, Sinag, basag ni Amihan sa katahimikan. Ang mga luha ay tuluyan ng dumaloy sa kanyang mga pisngi. Sa lahat ng kasinungalingan ko, patawad. Tumingin si Sinag sa kanya, sa babaeng minsan niyang minahal ng buong puso. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng pinakamatamis na saya at pinakamasakit na pighati. Pinapatawad kita, Ami, sabi niya. At ang mga salita ay nanggaling sa isang lugar na hindi niya akalaing mayroon pa siya. Isang lugar ng pagtanggap. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Para sa kapayapaan ko. Para makalaya na ako. Tumayo si Sinag. Alam niyang ito na ang huli nilang pag-uusap. Ito na ang pagsasara ng kabanata ng kanilang buhay. Magpagaling ka, Ami, sabi niya bago tumalikod. Habang naglalakad siya papalayo sa pasilyo ng ospital, palayo sa babaeng minsan niyang tinawag na mundo. Naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Ang bigat na matagal niyang pinaasan ay unti-unting nawawala. Hindi masaya ang pakiramdam, ngunit hindi na rin ito masakit. Ito ay ang pakiramdam ng kalayaan. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Alam na niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Alam na niya kung saan siya dapat pumunta. Ang araw ay sumisikat pa lang nang dumating si Sinag sa tapat ng Kapihan Payapa. Sarado pa ito. Ngunit sa halip na umalis, ipinarada niya ang kotse sa di kalayuan at hinintay. Pinanood niya ang unti-unting pagliwanag ng langit, ang pagbabago ng kulay mula sa madilim na asul patungo sa kulay kahel at rosas. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, napansin niya ang ganda ng pagsikat ng araw. Ito ay isang bagong araw, isang bagong simula. Ilang sandali pa, isang pamilyar na figura ang kanyang natanaw, papalapit habang naglalakad. Si Asa, may dalang isang bayong ng mga bagong bili sa palengke. Simple lang ang itsura nito sa kanyang t-shirt at pantalon. Ngunit sa paningin ni Sinag, siya ang pinakamagandang tanawin sa umagang iyon. Bumaba siya ng kotse para salubungin ito. Nang makita siya ni Asa, isang nangiti ng pagkagulat at kasiyahan ang sumilay sa mukha nito. Sinag, ang aga mo yata? Hinintay talaga kita, sagot ni Sinag. Isang ngiti rin ang namumuo sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang bayong mula sa kamay nito. Tulungan na kita. Salamat, sabi ni Asa. Kumusta?
Nanggaling ka sa ospital? Tumango si Sinag habang binubuksan ni Asa ang pinto ng kapihan. Oo, nag-usap na kami. Sa loob ng kapihan, habang nag-aayos si Asa ng mga gamit at tinutulungan naman siya ni Sinag, ikinuwento niya ang nangyari. Maikli lang, walang drama. Isang simpleng pagsasalaysay ng pagsasara ng isang kabanata. Hindi na nagtanong pa si Asa ng maraming detalye. Ang tanging ginawa niya ay tumingin kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Nang mailapag na nila ang lahat ng gamit, humarap si Sinag kay Asa. Ang hangin sa pagitan nila ay napuno ng mga salitang hindi kailangang bigkasin. Asa, panimula ni Sinag. Ang boses niya ay sinsero at malinaw. Maraming salamat sa lahat. Sa kape, sa pakikinig, sa pagbibigay mo sa akin ng lugar para huminga. Wala yon, Sinag? Para saan pa ang payapa? Kung hindi ito magbibigay ng kapayapaan? Nakangiting sagot nito. Higit pa doon ang ibinigay mo sa akin, pagpapatuloy ni Sinag, dahan-dahang lumapit. Ibinigay mo sa akin ang pag-asa. Hinawakan niya ang mga kamay ni Asa, mainit. Totoo. Tapos na ang unos, Asa. Mahaba at madilim ang gabi. Pero sa wakas, nakikita ko na ulit ang liwanag. At ang liwanag na yon, ikaw ang nagbigay. Nakatitig lang si Asa sa kanya. Ang mga mata nito ay bahagyang nangingilid. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas, sabi ni Sinag. Marami pa akong kailangang ayusin sa buhay ko. Marami pa akong kailangang ayusin sa sarili ko. Pero isa lang ang sigurado ako. Huminga siya ng malalim. Gusto kong simulan ulit. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong simulan kasama ka. Kung papayag ka. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Asa. Ngunit ito ay luha ng saya. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Hindi siya sumagot ng oo. Sa halip, mas hinigpitan niya ang hawak sa mga kamay ni Sinag. Isang kilos na sapat na para ibigay ang lahat ng kasagutan. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa galit o sakit, kundi dahil sa purong pagmamahal at pasasalamat. Dahan-dahang inilapit ni Sinag ang kanyang mukha at marahang hinalikan si Asa. Isang halik na hindi mapusok, kundi puno ng pangako. Pangako ng isang bagong simula. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, magkadikit pa rin ang kanilang mga noo. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatagos na sa mga salamin ng kapihan, nililiwanagan ang kanilang mga mukha. Hindi ko maipapangako na magiging perpekto lahat, Asa, bulong ni Sinag. Pero maipapangako ko na sa pagkakataong ito, lahat ay magiging totoo. Ngumiti si Asa. Iyon lang naman ang mahalaga, ang totoo. Tumayo silang dalawa sa likod ng counter, sa gitna ng kapihan na naging saksi sa paghilom ng isang pusong wasak. Kumuha si Asa ng 2 tasa. Si Sinag naman ang nagtimpla ng kape. Habang umaalingasaw ang bango ng bagong timplang barako, sabay silang napatingin sa labas, sa isang bagong umaga na puno ng walang hanggang posibilidad. Ang larawan ay hindi na perpekto. May mga lamat pa rin ito mula sa nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang larawan ay totoo. At kung minsan, iyon ang mas mahalaga. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Sinag at Pag-asa. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na paghilom ay hindi nagmumula sa paglimot o paghihiganti, kundi sa pagharap, sa masakit na katotohanan, sa pagpapatawad sa iba at lalo na sa sarili, at sa paghahanap ng tapang na muling magtiwala. Ito ang aral na sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat bighati, pagdududa at pag-asa. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri naman ng mga kwento ng pag-ibig ang nais ninyong marinig?
mula sa amin sa mga susunod na araw? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre, hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.